Ayon sa dating world champion na si Errol Spence Jr., isang malaking blessing in disguise o pasasalamat na hindi natuloy ang nakatakda sana nilang laban ni Manny Pacquiao noong 2021. Nagkaroon si Spence ng malubhang pinsala sa mata, torn retina, habang nag-sparring sa training camp. Sinubukan pa daw niyang itago ito sa doktor para lang makalaban, ngunit binalaan siya na kung matatamaang muli ang kanyang mata, maaari siyang permanenteng mabulag. Sinabi niya na kung pinilit niyang lumaban at lumala ang sitwasyon, malamang ay bulag na ang mata niya ngayon at hindi na nagpatuloy ang kanyang karera. Pero dahil hindi natuloy ang laban nila ni Pacquiao at nagpagaling siya, nagawa pa niyang makakuha ng iba pang malalaking laban pagkatapos noon at kumita ng maayos para sa kanyang pamilya. Sa ngayon, balik sa pakikidigma si Errol Spence Jr. Makakalaban niya si Tim Tszyu sa July 26, Philippine Time. Gaganapin sa Sydney, Australia. Ito ang magiging pagbabalik ni Spence sa ring matapos ang halos 3 taong pahinga at aakyat siya sa super welterweight division para hamunin si Tszyu sa sarili nitong baluarte. Undercard nila si Jermall Charlo kontra Cohen Masauger sa isang super welterweight bout. Kasama din sa undercard sina Stephen Fulton Jr. kontra Liam Wilson. Itong tatlong laban na ito ay labanan ng Amerikano at Australiano. Binansagan itong the greatest card in Australian boxing history. Samantala, malinaw ang senyales. Nasa radar na ni Al-Alshik si Casimero dahil sa sunod-sunod na pag-post ng Ring Magazine na pag-aari ni Turki Al-Alshik pagkatapos ng panalo niya kay Luis Nery. Malinaw ang senyales na nasa radar na siya ng Saudi Arabia. May tatlong dahilan kung bakit seryosong senyales ito. Gusto ni Turki Al-Alshik ang mga labang maingay sa social media, may bad blood at talagang inaabangan ng fans. Ang karakter ni Casimero na walang takot mag-trash talk ay swak na swak sa formula ng malalaking Riyadh season cards. Si Turki ay may napakagandang relasyon sa mga Japanese promoters tulad ng pag-organisa niya ng Night of the Samurai cards. Kung siya ang magsasabi kay Naoya Inoue na gusto ko si Casimero ang isunod mo, ako ang magbabayad, napakahirap itong tanggihan ni Inoue o ng top rank ni Bob Arum. Hindi basta-basta nagtatampok ang daring ng boksingerong walang hatak. Ang sunod-sunod na pag-post nila kay Cuadro Alas ay patunay na marketable ang pangalan niya sa pandaigdigang entablado ngayon. Kumbaga, kung dati ay sumisigaw lang si Casimero sa kawalan, ngayon ay may hawak na siyang megaphone na pinapagana ng pondo ng Saudi. Sa bagong post nga ni Casimero, sinabi niya na checkmate na si Naoya Monster Inoue, na malamang ang ibig sabihin nito ay wala nang takas itong si Inoue at mapipilitan na itong labanan si Casimero. Ang pagkilos ni Koki Kameda na ilapit ang pangalan ni Casimero kay His Excellency Turki Al-Alshik ang itinuturing ng marami na totoong ultimate checkmate. Si Turki Al-Alshik ang may hawak ng bilyong-bilyong pondo mula sa Saudi Arabia Riyadh season. Kung magustuhan ni Al-Alshik ang bakbakang Casimero versus Inoue, kayang-kaya niya maglatag ng perang hindi matatanggihan ng kampo ni Inoue at ni Bob Arum top rank. Sabi nga ng mga fans, hawak na ni Casimero ang tamang baraha para mapirsa ang laban.